So ito nga yung 6 million nating sales, no? So yan, nandito po yung transaction history ng ating GCash for only 8 months. So 8 months. Nakikita nyo dito. So transaction po ito ng April 1 to December 1. So bali 8 months lang siya. So kung tinignan natin, 2,117,754.37. Sa kabila naman is 1,902,154.51. Zoom natin konti. So, ayan. So, i-copy natin yan. I-add natin. Ang kalabasan yan is 4,019,908.88. So, since ano lang to, 8 months, i-divide natin yun sa 8 times natin sa 12 para makuha natin yung average ng 12 months, so isang taon. So sa isang taon, 6,029,863.32. So since 3% yung charge natin, so FYI lang sa hindi nakakalam, ito po ay tinatawag na retail remittance. So gamit yung GCash, cash in, cash out, ito po yun ay retail remittance ang tawag dito. Kung may pa-cash in, mag-send ka ng pera sa kanilang account. So, i-charge natin yan ng 3%. At kung may papakash out naman, ibig sabihin mag-send sila ng pera sa account mo at cash yung ibibigay sa iyo. That is 3% din ang charge or fees natin. So, kung titignan natin, so paano ba nakuha yung 6 million? So, since 8 months lang to, so debit and credit is i-add natin yan kasi pareho yan na magcha-charge ng 3%. So, pag-add natin yan, that is 4 million. Divide natin by 8 para makuha natin yung isang taon. I-average lang natin. So, i-times natin yan sa 12. 6,029,863. Kasi 3% dahil 3% yung charge natin, times natin by 3%. So, kalalabasan nito is yung profit natin is 180,895.8 or 9 something. So, kikita ka talaga dito sa GCash kung maging wais ka lang sa pagka-cash in at cash out. So, ito yung tinatawag na slightly passive income kasi wala ka nang gagawin o upo ka lang dyan. So, papakash in, kunin mo cellphone mo, open mo yung GCash, send sa'yo yung i-send mo yung amount, kukuha ka ng 3%. Tapos, kung sila nang mag-send sa'yo, mag-cash out, bigyan mo ng cash, kaltasan mo ng 3% or additional ng 3%. So, yun ang kagandahan dito. So, maraming nagsabi na mahal daw yung 3% kasi ganito yan. I-explain ko sa'yo para hindi kayo malugi dito sa GCash. Kasi kadalasan dito sa paligid, may nag-charge ng 1% at 2%. So, magpa-cash in ka kasi like 7-Eleven, mayroon siyang free na 8,000 yung walang charge sa GCash. Pero pag lumagpas ka dyan, that is 2%. Pero sa 7-Eleven kasi, kahit hindi ka abot ng 8,000 yung monthly na ano mo, pag nagpa-cash in ka sa 7-Eleven, may 1% sila na charge. That is 3%. Yun kung maabot ka na ng 8,000 plus 1%, 3%. So, katulad nito, retail. So, pag naubusan ka ng cash sa laman ng GCash mo, magpupunta ka talaga sa
mga facilities na may magpa-cash in or cash out. So, doon ka rin maglagay ng pera o mag-deposit sa GCash account mo. So, magsa-charge ka rin. Kaya, kung 1% lang ang i-charge niya, lugi kayo. Kasi may mga instance din, isang factor din to, bakit 3% yung charge ko. Kasi ganito yan. Hindi naman tayo perfecto at magkamali talaga tayo. May mga instance na parang ma-scam ka or makapag-send ka ng ibang number, hindi natin sinasadya. Kasi sa akin, na-try ko na yun or naka-commit na ako ng mistake sa pag-send ng GCash kasi nagmamadali din ako noon. So, hindi ko tinignan kung yun na ba yun. So, sinend ko. So, that is almost 3,000 din. That is 2,800. So, kung ganon, may mga instance sa ganyan, kung 1% ang i-charge mo, doble yung logi mo. So, kung ayaw mong malugi sa mga business na ganito, titimbangin mo maayos kung saan ka makakuha ng profit. Hindi naman malaki ang profit, basta just lang na profit. Kung gusto niyo mag-cash in, cash out, advice ko sa inyo is 3% talaga yung charge nyo kasi lugi kayo pag mag-charge lang kayo ng 1% or 2%. So, yan lang naman ay opinion or suggestion ko kung yun ang preferred nyo na 2% or 1% na sa inyo na yan. So, hanggang dito lang sa video na to at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, baka naman.